Sir, hindi kompleto record ko sa premium paid. Nalaman ko lang na nag-retire ako na may 31 months na unpaid premium ko. Bakit po ang tagal na ginan-record ko? Bakit ang GSIS office hindi nila inform office or the personnel concerned? Sana sinulatan office na why walang premium paid sa record ng GSIS. Well, this is sad news po sa inyo, sir or ma'am. Sige po, tingnan natin kung anong mamigay natin na sagot sa tanong nyo at bigyan natin ng solusyon ito para naman maging aware ang mga other GSIS members na dapat tingnan ang records nila or GSIS records nila before they retire. Right? So please watch the full video. Direct to the point tayo, concise, and with example. Let's get started. Unang-una po, dapat tayo maging aware no sa ating records sa GSIS office. So magkano na ba ang na-remit ng opisina natin sa GSIS? Yung mga loan po natin, magkano yung balances, yung pension records, claim records, and the like. So paano natin malaman at present time? Answer, ito po, GSIS Touch or GSIS mobile application. So, i-download lang po natin yan sa cellphone natin. And from that, ma-view na po natin yung records natin. Service record, magkano yung PPP, paid premium payments, yung tanong ni Sir kanina na hindi daw na record sa kanyang GSIS record, siguro po ma'am or sir, hindi nyo naabutan itong GSIS Touch kasi po nag-retire na kayo as you said. And then ngayon lang kayo aware na meron palang hindi na record. Siguro po tanong nyo po yan sa GSIS office or sa HR ninyo. Baka po ganito po no, hindi agad siguro nung time na regular employee ka, baka po walang remittance din ang office ninyo. So, be sure po na tingnan niyo po ang service record niyo kung kailan kayo nag-start sa government office and kailan po nag-first payment ng GSIS payments. From that, doon po natin makita and ma-reconcile ang record niyo. Kung totoo talaga po na may unrecorded na 31 months as you said na premium. Kasi po if you can provide resibo or payments from that 31 months na hindi na record, i-report nyo po sa GSIS. Baka po mabigyan pa yan ng solusyon. So only GSIS po, ma'am or sir, doon po tayo mag-transact. Of course, with the documents coming from your human resource or HR department. Now, sa mga GSIS retirees soon, be aware of this situation. Kasi po, dapat talaga, no, before we retire, aware po tayo kung magkano na po yung PPP natin, yung service record natin sa GSIS, kung naayos na ba, yung remittance po, yung loan payments, yung loan balance. Kasi po, when we get our retirement benefits, separation benefits, alam na po natin kung tama yung amount involved. Something like that, right? So, na-mention din ni sir or ni ma'am, bakit hindi sinulatan ni GSIS office yung employee concern or office? I believe po, ma'am, look out po natin ito, no, personally. So, let's not wait po na sulat po yung GSIS.
tayo mismo, ma'am or sir, ang mag-check sa records natin. Siguro hindi yan magawa ng GSIS because millions po or thousands ang members ng GSIS office. Hindi na siguro nila ma-monitor yan. So, sa ating part na government employee, it's prudent po na tayo mismo ang mag-check. So, madali na lang yung i-check through GSIS Touch. So, gamitin na yung cellphone natin. Pwede rin i-email ang GSIS or visit GSIS branch. By the way, how to register GSIS Touch? So, may 3 steps tayo. Ito po. Step 1, open an account with your birth date and BP number. Step 2, encode the OTP or one-time PIN that will be sent to your registered mobile number. And step 3, create your username and password. So sundin lang po natin yan ng mga steps and certainly magkaroon na kayo ng GSIS Touch sa cellphone ninyo. Alright? So hope na nasagot ko yung question ni sir or ni ma'am. Please like, share this video, and subscribe my YouTube channel. Thank you, God bless, and 2 thumbs up.